Marcos, ano to? Grabe ang ginawa mo sa Davao. Bakit? Kahit tila may banta. Sa gitna ng tensyon, sa gitna ng bulungan ng mga DDS, may ginawa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi inaasahan ng marami. Hindi ito press release, hindi ito campaign stunt. Ito ay isang aksyon. Pero teka, bago ka mag-react, pakinggan mo muna. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Sabi ng Pangulo, makikipag-ugnayan ang national agencies sa mga lokal na pamahalaan na niyanig ng lindol para magpalikas po ng mga residente. Yan mga kababayan, kung titingnan nyo po, sabi po dito mga kababayan, ito pong isang didisit na ito, kakayanin kaya ng presidente na dumalaw sa Davao, abangan ka namin. Kung titingnan nyo po mga kababayan, di ba dapat sa ganyang klase ng sitwasyon na nakakaranas po ng kalamidad ang Davao, di ba dapat isinasantabi ang politika at inuuna yung pagkakaisa para na sa ganon, mabilis na makabangon ito pong isang lugar kung saan nangyari po itong kalamidad. At wag na po muna nating isipin yung pamumulitika. Alam nyo, hindi ko maintindihan dito sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na bakit hindi po nila kayang isantabi yung kanilang pamumulitika para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Davao. Nito lamang madaling araw, habang karamihan tulog, may kumikilos, tahimik lang. Walang kamera, walang pasikat, pero bakit tila may kaba sa ilang taga Davao? Bakit may ilan sa mga dating kakampi ngayon ay nagtataka? Pangulong Bongbong Marcos, ano to? Sabi ng ilan. Pero ang tanong, masama ba o ito ang kailangan ng bansa? Philippines massive quake jolts Philippines, quake measuring 7.2 rocks Philippines. Alam natin ang nangyari sa Davao. Lumindol ng napakalakas na umabot ng mahigit 7 magnitude. At dahil dito, ang ating Pangulo ay nag-alala sa mga kababayan natin sa Davao. Ayon kay Pangulong Marcos, nagtatrabaho ng walang humpay ang gobyerno para matiyak na makarating ang tulong sa lahat ng nangangailangan. Ipagpatuloy niya ang pag-aalalay sa isa't isa at ipagdasal ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Kahit tila ang ilan sa mga DDS ay nag-comment na sinabi pa sa isang post, kayanin kaya ng presidente dumalaw sa Davao? Abangan ka namin. Na tila isang papabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan pa natin ang video na ito. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko po maintindihan yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon na nga po ng lindol sa Davao, pamumulitika pa rin po ang iniisip po nila. Yan mga kababayan, kung titingnan nyo po, sabi po dito mga kababayan, ito pong isang didisit na ito, kakayanin kaya ng presidente na dumalaw sa Davao, abangan ka namin. Kung titingnan nyo po mga kababayan, di ba dapat sa ganyang klase ng sitwasyon na nakakaranas po ng kalamidad ang Davao, di ba dapat isinasantabi ang politika at inuuna yung pagkakaisa para na sa ganon, mabilis na makabangon ito pong isang lugar kung saan nangyari po itong kalamidad. At wag na po muna nating isipin yung pamumulitika. Alam nyo, hindi ko maintindihan dito sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na bakit hindi po nila kayang isantabi yung kanilang pamumulitika para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Davao. So ngayon, sinagot po ng presidente yan. So sabi po mga kababayan ng presidente, we are working round the clock to ensure that help reaches everyone who needs it. Let us continue to look out for one another and pray for the safety of all our countrymen. Yan yung sabi mga kababayan ni presidente. So ngayon kung titingnan nyo sa kabila ng mga ginagawang pamumulitika kay presidente, nitong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, maging ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, ganito po mga kababayan ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo na kung saan handa po niyang ipagpatuloy yung tulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Mapaayaw man sa kanya nung lugar na yon, pero para sa atin mga kababayan, since siya po yung presidente, talagang gagawin niya po yung kanyang trabaho at nananawagan po ng pakikipagtulungan ang ating mahal na Pangulo. So payo ko lamang po sa mga DDS, isantabi niyo po muna ang pamumulitika at hayaan po natin makapagtrabaho ang gobyerno dyan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Davao. Dahil ako po ay naniniwala na may mga taga-suporta pa rin ang presidente dyan po sa Davao at hindi naman po lahat ng taga-Davao ay taga-suporta ng mga Duterte. At naniniwala din po ako na yung mga kababayan po natin dyan po sa Davao ay nangangailangan po ng tulong ng gobyerno. So hayaan po natin na makapagtrabaho ang presidente at kung ayaw nyo po makipagtulungan, mas mabuti na tumahimik na lamang po kayo. So maraming salamat po mga kababayan. Ngunit kahit ganoon, mabilis ang kilos ng ating Pangulo, aksyon agad para sa Davao Region. Yan ang linya na binigkas sa loob ng DSWD warehouse ng maaga. Oo, totoo. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos maghanda ng mga susunod na relief boxes papunta sa Davao. Maaga, sinimulan na ito. Pero teka, bakit Davao? Dahil doon, kung alam niyang may mga matang hindi sang-ayon sa kanya. Kasi sabi ng Pangulo, walang maiiwan, simple lang,
pero malalim. Habang ang ilan pinag-aaway pa ang kulay ng politika, siya tumutok sa aksyon. Dahil sobrang kailangan ito sa Davao. Hindi na kailangan mag-post, hindi na kailangan sumigaw. Ginagawa na lang, pero may twist. Sa Davao mismo may mga DDS na tila hindi matanggap ang bilis ng aksyon ng kasalukuyang administrasyon. May mga nagsasabing gimmick lang daw ito, pero habang sila nag-aalinlangan, ang DSWD trucks umaandar na, ready to eat packs. Tubig, hygiene kits, ipinamimigay ng maaga. Therefore, sa oras ng sakuna, lindol, bagyo o anumang trahedya, walang kulay, walang politika, tao muna. At ito ang tunay na pagmamahal ng isang pangulo. Pero bakit tila ang simpleng tulong nagiging malaking usapan? Dahil nga Davao ito, lupa ng mga dating hari ng politika, at ngayon ang pangulo pumapasok sa teritoryong ito. Hindi bilang kalaban, kundi bilang isang leader ng lahat. Nakapanindig balahibo pag iniisip mo, because when others talk, he moves. When others criticize, he delivers. At yan ang hindi sanay makita ng marami. Marami ang nagsasabing may banta, pero ang sagot ng Pangulo ay hindi barilan, hindi sigawan, kundi ayuda at pagbibigay ng tulong ng may tunay na pagmamahal. Ayuda na literal na dumating, ayuda na hindi naghintay ng utos ng LGU, ayuda na walang sinisino. Dahil sabi nga, sa oras ng sakuna, walang maiiwan, walang dapat magugutom. Kaya siguro marami ang natahimik kasi habang ang ilan nagtatago sa likod ng loyalty, may isang pangulong abala sa pagliligtas. Hindi na siya kailangang purihin dahil ang resulta nakikita. At kung totoo nga na ang aksyon ang tunay na sukatan ng liderato, then this is leadership in motion. Nagsimula ito sa isang tanong, PBBM, ano to? Ngayon malinaw na ang sagot. Ito ay pagkilos, ito ay malasakit, ito ay isang paalala na kahit sa Davao man o sa Maynila, isa lang ang layunin, walang may iwan kaibigan. Pero alam mo, habang pinagmamasdan ko ang ganitong klaseng malasakit, yung tulong na hindi namimili, yung aksyon na hindi nag-aabang ng palakpak, makikita natin sa aklat ng Jude sa Biblia na binabanggit doon sa Jude 1 verse 21, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Nakakamangha diba? Dahil kung tutuusin, kahit sa gitna ng politika, kalamidad o ingay ng lipunan, ang tunay na modelo ng pagkilos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus mismo. Siya ang nagpakita ng pag-ibig na walang pinipili, grasya na umaabot kahit sa pinakamakasalanan, habag na hindi nasusukat, at katarungang laging may kasamang awa. Kaya marahil ito ang panawagan ngayon, hindi lang mula sa Malacanang, kundi mula sa langit mismo. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Isurrender natin hindi lang ang problema ng bayan, kundi pati ang bigat ng ating puso. Dahil walang plano, walang proyekto, walang leader na makakapuno kung wala ang ating Panginoon Hesus sa ating kalagitnaan. Kaya naman mga kaibigan, isang tabi ang anumang kulay na meron tayo dahil tayo ay isang bansa at iisa ang ating lahi. Tayo'y magtulungan at isentro ang ating mga mata sa ating Panginoong Diyos upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa at tunay na pagmamahalan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan at awa. Sa mga oras ng sakuna, bagyo at gulo, ikaw ang aming kanlungan. Turuan niyo po kaming tularan ang malasakit ng aming Panginoon Hesus na nagmahal ng walang kondisyon, naglingkod ng may kababaang loob at nagpatawad gaya ng iyong pagpapatawad. Bigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga pinuno, katalinuhan ang aming mga mamamayan at kapayapaan ang buong bansa. Naway sa bawat kilos namin makita ka, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig at ang iyong katarungan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami
sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.